As part of my final requirement for my subject entrepreneurial behavior, I was asked to have an interview with the entrepreneur about entrepreneurial behavior. Ma'am, ano po, what is your business? Dalawa yun eh. Una, online. Online, isa, buy and sell. Pangalawa, dealer. Dealer siya ng hook-up watch. Mga watches po. Tas, how long your business operated? Yung buy and sell, 2 years yung hook-up bago lang. How did you come up with the idea of your business? Yung sa online, syempre, ngayon, in demand yung mga ganong buy and sell. Kasi, unang-una, kasi sa online shop, mas madali at easy nang mag-shop makipag-deal sa mga buyer at saka sa mga sellers. Hindi po ba mahirap yung ganong business? Mahirap siya. Minsan marami kang ma-encounter na mga bogus customer. Yun yung mga nanloloko. Kunyari, o-order sila. Pag sinettle mo na yung mga info na ganito ang babayaran nila, ganito ang shipping nila, makakagastos ka na, then hindi na sila magre-reply. Ayun yung mga nanloloko sa online. May mga employees po ba kayo? Wala. Ayun lang yung wala, ako lang. Ano po yung reason ba't po kayo nag-put up ng business? Unang-una, sarili kong oras. Pangalawa, sarili kong kita. Kasi sa online, walang yun eh. Walang tax, wala kang babayaran kung ano yung kikitain mo. Ayun lang sa'yo yun, wala kang babayaran. Ano po yung mga challenges na na-face niyo po ay naranasan niyo po dun sa mga business? Yun nga, katulad na sinabi ko nung una, marami kang may encounter na manloloko. Kaya ang gagawin mo, make sure na serious yung buyer mo bago ka magbigay ng details kung paano mo yung mga ino-online sell mo. Yung nangyari na po ba na parang nagkaroon na po ng ganun, parang... Marami na rin. Kaya, nung mga time na yun, talagang, kasi katulad nung unang-una na hindi ko pa alam na may mga ganong buyers. So, marami na rin ako na-encounter. Kaya ng mga sumusunod, alam ko na yung mga paikot-ikot sa mga ganon. Nung nangyari po, ano po yung parang ginawa niyo? Nga syempre, natuto ko na ang ginawa ko is magkakaroon ka muna ng down payment bago mo i-process yung mga inaano mo. Ano po yung parang, di ba po yung mga karakteristik po ng entrepreneur, ano po dapat meron? Meron, unang-una, hard work. Pangalawa, patient. Kasi kung wala kang patient tsaka wala kang hard work, hindi ka talaga kikita. Katulad sa online, talagang patient ang aanuhin mo doon. Gugugulin mo kasi maghahanap ka ng buyer mo doon eh. Hard work talagang pag kumilos ka ng kumilos, kikita't kikita ka. Kapag hindi ka kumilos, wala kang buyer nun. Paano po kayo nakikipag-communicate sa mga customer? Through online. Online na po. Online na po sila. Di ba po may mga attitudes din po na dapat i-avoid yung mga entrepreneur. Ano po yun? Magiging maldita. Maraming ganun sa online na pagiging maldita. Dapat entertain lang po. Talagang patient lang. Dapat ikaw ang magpapakumbaba sa mga customers mo. Ano po yung business lesson na parang maibibigay, ma-advise niyo po sa akin? Kung tatahakin mo mag-business, unang-una, kailangan mo, bago ka pumasok sa business, kailangan may alam ka sa business na papasukan mo. Pangalawa, gustong-gusto mong gagawin na business yan. Kasi once na wala kang gusto, wala kang interest, hindi magsasucess yung business mo. Pero na po hard work, yung passion mo sa business. Basta, ang aanahin mo lang lagi, kung gusto mo talaga ng business, alam mo sa sarili mo na ayun ang gusto mo. Kasi once na hindi mo yun gusto at pinasok mo yung negosyo mo yun, hindi yun mag-boom or hindi yun magsasucess.